Welcome to my channel, Gabs Pan Rides. This time mga ka-panrides, lilipat tayo ng pwesto. Doon tayo sa medyo malalim. Magpapahila tayo ulit papunta doon sa medyo lalim-lalim ng konti na maraming bato. Napakalinaw ng dagat dito mga ka-panrides. So papahila kami ulit para doon na kami maligo. Ayan, sobrang bilis yan. So, mamaya may makita tayo ng sasakay na dyan. Hindi ko alam kung magkano yung bayad dyan sa pagsakay. Gusto natin subukan pero mahirap baka malaglag yung mga kasama natin na hindi marunong maglangoy. So, mahirapan tayo pag rescue. Kasi sobrang bilis. Pag tumalon ka, malayo pa rin ang lalangoyin mo pabalik. Hindi malaglag kasi sobrang bilis na. Maganda pa sa atin kung mayroong ganito. Maganda pa. Dito na tayo banda pipisto. Dito lang kami maliligo. Napakalinaw ng tubig. Kikita mo sa ilalim yung mga corals. Pati yung mga tuyong. Yung kulay itim na bilog. So doon sa may pating kaliwa ng gilid, doon sa may dulo yata yung taniman ng mga seaweeds dito. Doon nila tanim yung mga seaweeds. Kaanin lang daw kaya walang mabili na mga pwede makain na. So ayan, dito na kami. Ayan mga kapangways. Napakalinaw sa ilalim. Ayan. So susubukan muna natin yung kayak. Yung maliit na bangka. Dalawa lang yung sakay, pero pag hindi ka marunong magsagwa nito, mapapalayo ka dito sa balsa mo. Saka sobrang lakas ng hangin at saka yung ano ng tubig, yung boiler sa ilalim kasi ano siya,
Diyos ka, okay ka lang. Pa-high tide na siya kaya Gang, wag lumayo. ang hila ng tubig pa Gang, dito lang ang balik ka dito, gang. sa palalim kayo papunta. Hoy! Yung bata hindi marunong lumangoyan. Kapang lights. So napakalalim na Malakas ang hangin, gang. Baka dalhin kayo dun sa... 200 meters siguro Balik, malalim balik, na. balik. Dito mga isang lipa kalahati. Tsaka maraming bato na mapapatungan. Pero pag na ano ka, Lakas ng hangin. na kamali ka ng apak sa walang corals, malalim din. So hindi pwedeng hindi ka marunong maglangoy, malulunod ka. Gang! Gang! Daw ka panalig. Itong mga sana kayong mga nagpali ang marunong maglangoy na mahirap ilayo sa bansa na walang Kaya nga, kapitan. sabi ni Kuya, wag lumayo. Kasi ano, sabi ni Kuya, wag lumayo. Sigurado kasi ang lakas ng hangin. Pero sobrang init na rin hanggang alas 12 nito ng tanghali. Sigurado babakbakin ng init yung balat natin pag bumabad. So, wala pang mga ano yan, wala pang mga sugat yan. Mamaya kung dumikit tayo dyan sa bansa, napasikat ka sa ano, sa ilalim ng bansa maraming talaba o mga matatalas na. Kaya yan, pinamaster muna natin yung pagsagwan kung paano natin i-maneuver yung bangka pabalik. Kung paano natin pipigilan kasi sobrang lakas ng hangin guys. Ayan. Kaya makikita mo yung mga corals sa ilalim. Kung matugaw-tugaw yan, makikita mo yung ganyan. So merong hindi ka makita sa ilalim, malalim na yan. Mga isang lipa na. Ayan. Kayang-kaya na. Yun lang yung ubra yung bangka. So ayan, makikita mo mabababaw lang. So, pwede dyan kaso lang masusugatan kapag nagkamali ka ng hakbang sa corals o matatalas. Ayan. Maya-maya konti. Palipat na lang tayo doon sa mababaw at sa mabuhangin. Sa Little Boracay na sinasabi nila. Medyo mapino yung mga buhangin. Mapuputi. Yan, palutang-lutang lang muna kaso nalinipa yung kasama ko. Kasi makalutang, meron na lang life jacket, hindi makalutang, nalinipa pa. So, ayan, lutang-lutang muna tayo dito. Maya-maya konti, nilipat kami doon sa mabuhangin. At saka mababaw lang hanggang tuhod ng pinakamalalim. Pero habang hanap ng kanap ng oras, lumalalim na kasi pa high tide na siya. Ayun na, lilipat kami ulit. So naghahanap kami yung maraming starfish. Ayan na mga Captain Lights, nandito na kami. So nakakuha na kami ng starfish. May maliit at saka may malaki. Ayan. Dito yung Little Boracay na. Mababaw lang yung tubig. Mamaya pa to tataas yung tubig. Ang pinakamataas na dito sabi ni tatay, mga isang lipa lang dito sa Little Boracay. Yan. Dito tayo mga practice ng ano, ng kayak. Dito natin sila papaktisin para magsagwan. So, hindi rin pwedeng mahina ka kasi pepersa yung braso mo sa pagsagwan. Pag hindi mo persahin, hindi ka makakabante pag nakasalubong ka sa hangin. So, ayan. Tuturuan natin sila dito.
Ayan, turuan natin sila magsagwan. So, mahirap din pala maging instructor. Ayan. Hindi kaya yung magsagwan ng ano kasi pasalubong sa hangin, mabigat. Bumabalik yung balsa palaon. Ano ba yan? So, kailangan mong alalayan baka mapalayo. Mahirap habulin ng langoy yan. Kasi plastic siya, mabilis yung takbo. Ito siya, maganda dito sa mga bata na mga maliliit. Na hindi siya delikado kasi mababaw. Sa mabato-bato na yun, pwede din ang bata. Ang marunong maglangoy. Malulunod. Ayan. Tuwang-tuwa siya kasi hindi kami makabante. Kala ko sumasabit yung ilalim yun pala hinihila kami ng isa na to. Hindi namin madala yung pagsagwa. Ayan. So tapos na kami dyan mga ka-panrides. So mumove na kami pa uwi. Kailangan mga 3 o'clock. Nandun na kami sa cottage, makapag-prepare na. As makatulak bago mag-pour, makatulak na kami. Kasi baka 3-4 na oras yung tatakbuhin namin kung masapol kami ng traffic sa Tagaytay at saka sa Silang. Yan lang madadaanan natin na medyo ma-traffic ng matagal. Ayan. So hindi mo rin pwede diretsahin yan papunta sa pinanggalingan kasi mababaw. Sasabit yung ilisin ng ng motor na humihila. So kaya iikot pa kami niyan, doon kami sa pinakagilid-gilid na malalim-lalim. Yan ang pinakakanal, doon kami dadaan para lusot kami pupunta doon sa pinanggalingan namin kanina ng floating cottage. So although pa high tide na, so hindi na mahirapan pagdaong doon. Makakalapit na tayo sa pinakagilid talaga kasi high tide na, abot na ng tubig yung kaninang walang tubig na nilakaran namin doon. Ayan ang view niya paikot mga ka-panrides. Ayan sa lugar na to. Malinis kasi alagang-alaga din ng mga government agencies na nangangalaga sa karagatan. Lalo na yung Coast Guard, sinisigurado din yung kaligtasan ng mga turista dito na pumupunta. So, dito rin nabubuhay yung mga taga rito. Pinakikitaan nila. Mayroon din mga vendors, malangoy lang. Bibenta sila ng mga pagkain o ano pa man na pwede nila ibenta sa mga turista na nandito. Ayan. So, safety naman, maraming mga nakabantay. May mga lifeguard na nakatabay din sa cottage na floating cottage na inuokupahan ng bawat isang pamilya o magkakasama sa pagpunta dito. Ayan ang mga guys. So, malapit na rin kami sa gilid. Daong na kami. Ayan mga guys. Pauwi na kami. Tansyado din namin yung oras na para bago magdilim. Nandun na rin kami sa Dasmariñas City, Cavite.
almost 98 kilometers ang tatakbuhin. Maglalagpas pa kasi naghahanap tayo ng mga ruta na makalusot sa traffic. So pag 4 wheels ka, sigurado yan 4 na oras pa 5 oras. Nandito na kami guys. Thank you for watching. God bless.